Dalawang klase kasi yung tao na naninigarilyo, Alfred. Yung isa, yan, yung mga katwiran mo, pasensya ka na, doon kita kakanay sa mga mukhang toko talaga. Kaya sayangin mo yung katawan mo. Ang ganda ng katawan mo, Alfred. Huwag kang humanay sa mga mukhang toko na talaga. Mukhang pangikinain iba, kakayusi. Hindi nga sila humingi sa magulang nila, pero issue naman sila sa ibang tao. Kamangmangan yan. Okay sana kung tipo naninigarilyo ka, alam mo kung paano bawiin sa workout. Alam mo kung ano yung tamang pagkain, pampalinis ng baga, pampalinis ng atay. Yung may concern ka sa bawat madadaanan mo na, wala kasing lugar ngayon na walang hindi nagayosi. Lahat ng dadaanan mo ngayon, may mga taong hindi naninigarilyo na pwedeng makaamoy. Saan ako mapanigarilyo mo? Binabawas ko lang po sa baon ko, Tito Map. Tingnan mo, binabawas mo lang sa baka mo yung paninigarilyo mo, yung mga katwiran mo, pang entitled. Yung pili mo, para kang laki na nagawa mo sa mundo. May napatunayan ka na. Pili mo, kayang-kaya mo sarili mo. Pili mo, kaya mong labanan yung mga dextrose na isasalpak sa'yo, Alfred. Alam mo ba kung inipo mo yung sigarilyo? Magkano sa sigarilyo ngayon? 10 piso po. 10 piso. Kukwentahan kita, 10 na lang sa isang araw. Pag nagkatrabaho ka, nakakasampu ka. 100 sa isang araw, Alfred. 10 piraso pa lang yung kwenta natin. Sa isang buwan, ang 100 piso, may 3,000 ka. 3,000 yung nagagastos mo. Pagdating ng isang taon, yung 3,000 i-times mo sa 12, meron kang 36K, Alfred. Imagine mo yung 36K na yun sa isang taon. Madami nang pwedeng mabili. Pwede mong ipagpaganda ng katawan mo. Supplement, magandang pagkain. Irigalo mo sa girlfriend mo yung tamang bagay. Matutuwa pa siya. Kukurot ka na 10 hanggang 100 piso sa baon mo araw-araw. Magkano baon mo? 200 po. 200. Eh sabi mo nakakalima ka lang, mas tinitiis mo yung sarili mo. Pamasahin mo pa, wala ka naman service, Alfred. Ayusin mo yung desisyon mo sa buhay mo. Anong pakiramdam? Nung nakita mo yung tatay mo na kapatid ko, nung dahan-dahan natin binubuhat papuntang ospital, Masakit po, Tito. masakit, di ba? Naalala mo yung hagulgul mo nun? Na biglang nanghina yung tatay mo? Tapos hindi na siya makatayo at kailangan natin siyang buhatin para dalhin sa ospital? Anong pakiramdam nung nakita mo yung tatay mo, ang daming nakapasak sa katawan? Tapos ang sign na lang niya, nagising pa siya, is gumala yung daliri sa mga kamay niya. Tito Map, para akong maiiyak pag naalala ko. Diba, Alfred? Yun yung punto ko rito. Ang sakit, diba? Lalo't yung bunso niyo, 4 na taon. 1 taon pa lang siya, wala na siyang tatay. Yung sumunod sa'yo, 12. Ikaw ang bukod tanging nakaranas lang ng bonding yung mag-ama. Yung 2 kapatid mo, wala na. Tapos mga katwiran ka sa akin ngayon, ng mga katwiran ng mga tanga na ninigarilyo. Alfred, kinausap na kita. Tito Map, susubukan ko pong tanggalin. Sinisya na po. Alfred, kung mo subukan, gawin mo. Ang totoong problema, pag hindi ka na makapagpakain na mag-iina mo, pag nagbabayad ka na ng upa mo. Alam mo kung tutuusin, Fred, pwede wala akong pakialam sa'yo. Ayokong sasaway ng mga anak na hindi ko kayang kontrolin. Pero alam mo kung bakit nandito ako? Naaalala mo ba? Nung gabi na nagbantay ako sa tatay mo, yung huling hawak sa akin ng kapatid ko, Alfred, na sobrang higpit, wala siyang ibang binulong sa akin. Kuya, alalayan mo yung panganay ko. Bata pa yung 2 kong anak, kuya. Ihingi mo ko ng tawad sa 2 anak kong maliit
dahil hindi ko na makakagisnan o maraming time na absent na ako sa buhay nila. At pakisabi kay Alfred, huwag gagayahin yung pagbibisyo ko. Dahil siya na lang ang pwedeng asahan na maging kuya at ama ng mga kapatid niya. Alam mo kung gaano kasakit sa akin bilang kapatid? Wala akong magawa. Kaya sinuko na rin niya yung sarili niya eh. Dahil lumalaki na yung gastos niyo. Yung nanay mo, magmula nang maliit ka pa, nagkaroon niya ng komplikasyon sa puso. Pero hanggang ngayon buhay pa. Alam mo kung bakit? Kasi nag-iingat. Gusto niya mawala yung sakit niya. Ang tatay mo kasi matigas ang ulo. Alam na niya na may tama na siya. Sinagad niya kasi nga yan yung katwiran niya. Pag oras mo na. Pero nung nakikita niya na umiiyak na kayong magkakapatid at nanay mo, hindi niya pala kaya. Gusto niyang bumalik, Alfred. Gusto niyang lumaban. Aso wala na. Nakapaligid na sa kanya yung lahat ng sigarilyong demonyo na initit niya. Huwag mo tatanggalin sa isip mo yun. Kasi kung siya na ama niyo, hindi niya naisip yung buhay ng dalawang kapatid mo at yung nanay mo na may sakit ngayon. Dapat ikaw mas nag-iisip niyan kasi alam mo kung gaano kasakit na umiiyak ka sa tatay mo. Ilang linggo kang umiiyak sa nanay mo kung nawala ang tatay mo. Tapos ikakatwira mo lang sa akin? Unti lang? Pag oras mo na? Alfred? Tang-tanga yan. Pero kung miss mo na tatay mo, wala akong magagawa, Alfred. Sundan mo. Kung wala kang awa sa nanay at mga kapatid mo.